ano nga kaya nagaganap ng maghapon ito. Pero beyond the barangay issues, the elections na nagaganap, we'd like to focus on something different. While we can elect the best sa barangays, ang tanong ay ligtas ba tayo? Yung bang ma-elect natin mga barangay officials tulad ni Superman, tulad ba ni Batman na maililigtas tayo sa trahedya? So we'd like to find out, ano ba nangyari lately at anong pwedeng gawin? Ligtas ba ang madla? We're joined by Director Renato Solidum of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Major Reynaldo Balido Jr., spokesman of the National Disaster Risk Reduction Management Council. Let's start with Director Solidum. Give us a brief account of what transpired last October 15 sa Bohol at Cebu at mga kalapit po. Magandang araw po. Magandang umaga, Melo. Noong October 15, alas 8:12, gumalaw yung isang fault na naisip na namin na meron sa northern side ng Bohol. At itong paggalaw niya ay paangat at ito ay naging sanhi ng magnitude 7.2 na lindol na nagpayanig sa buong isla ng Bohol. At yung pagyanig o ground vibration ay kumalat papunta sa norte, inabot ang Cebu, ganun din sa ibang bahagi ng Visayas like Negros Island, Panay, Leyte Island, Samar hanggang sa may Kabikulan at ganun din papunta sa Kamindanawan. At ang pinakamatinding nangyari ay epekto sa iba't ibang mga bahay sa Bohol. Meron din mga building na naapektuhan sa Cebu. Pero yung epekto ng lindol sa lupa ay may pagkakaiba din sa ibang mga nakaraang paglindol. Yung fault na gumalaw, ang pangalan po natin ngayon ay North Bohol Fault. Kasi po, yung dating bitak sa ilalim, yung rupture, ay nagmanifest na ngayon, umabot na sa ibabaw, sa ilang barangay sa Inabanga, ganoon din sa Buenavista, sa northern side ng Bohol. Pero yung epekto ng lindol, hindi kailangan na nasa malapit lang sa fault. Kasi nga, hanggang Cebu ay naapektuhan din. Meron din po, dahil sa pag-angat ng lupain, dyan sa Bohol, kasabay ng paggalaw ng fault, may mga dalampasigan or beach na permanently ay napaangat din. Kaya yung hangganan ng tubig ay parang umatras ang dating. Yung epekto din sa mga bato, nagkaroon ng landslide, tulad ng sa Chocolate Hills at sa iba pang bahagi, na kung saan meron talagang bumagsak, meron ding mga bitak na nagawa. Ito ay mga crack na hindi po fault-related, hindi po surface, rupture ng fault, kundi nagsisimulang landslide. No? So pagdating sa tag-ulan, dapat bantayan yung lugar na yun ng mga nakapaligid. Pagdating doon sa mas patag, lalong-lalo na sa dalampasigan, sa beach area, may pagkamalambot po ang mga lupa dyan, kaya yung ibang kalsada ay nagkaroon ng bitak. Yung ibang mga mabuhangin na matubig na lugar ay may lumabas na mga tubig at putik at buhangin, ang tawag natin na sun boil. Ito po ay sanhi ng liquefaction. Kung ang ibang lugar ay tumaas, meron ding bahagi sa kabila ng fault, no? Yung block na bumaba ng bahagya, yung iba ay umangat. Meron ding pagbaba ng konti ng isang isla sa northern side, no? Na knee-deep daw. So overall, yun po yung naging epekto ng lindol. Merong lindol na ganito ang initial reaction ng tao ay pangamba, takot, naging dahilan ng stampede. Ano po nangyari dun sa mga pagsasanay na ginawa ng PVOLCS noon sa mga paaralan, tila hindi yata naganap sa Cebu dahil may mga naging biktima ng stampede? Sa paaralan kasi talagang sinasanay yung mga bata. At meron din kaming nakita sa web na bata mismo ay sabi ay nung lumindol daw ay nag-drop, cover, and hold siya. Ibig sabihin, sinunod niya yung tinuturo sa eskwelahan. Palagay ko, marami na may alam. Pero unfortunately, doon sa Cebu, marami tayong napansin na video na imbes na mag-stay put sa loob ng building na hindi naman bumagsak, nagsibabaan at nagsitakbuhan. Actually, delikado yon. Kasi yung mga nakasabit sa gilid ng mga building, yung mga cladding, yung mga piraso ng bato na nakadikit lang sa wall, yung mga salamin ay pwede mabasag at yung tumatakbo palabas baka mahulugan at maging sanhi pa. So,
siguro doon natin makikita na kailangan pang i-improve ang pagsasanay ng mga tao, lalong-lalo na sa mga opisina, pampribado o pampubliko. Kasi sa paaralan, regularly ginagawa yan ng mga school. Patuloy pa rin yun. Ano po ang senaryo kung naganap yung lindol na may pasok, hindi piyesta opisyal? Kung may pasok, at alam na natin ngayon after the earthquake na maraming mga eskwelahan na nasira, baka mas marami ang naapektuhan, lalong-lalo na sa mga kabataan. No? Ganon din sa hindi linggo. No? Kung linggo yon, maraming tao sa simbahan ng ganong oras, baka marami ang namatay. Nako, mas grim ang senaryo. Gaano kabilis nakakatugon ang pamahalaan sa mga emergencies, Major Balido? Good morning, Sir Melo. Good morning, sir. Ang ating pamahalaan po ay may mga regional offices sa bawat rehiyon, corresponding sa ating 17 regions, including NCR. So, sila po yung unang tumutugon dyan. In case po sa Region 7, island provinces po kasi ito, ang ating Office of Civil Defense Region ay nasa Cebu. Ang mayroon lamang po tayo doon sa Bohol ay yung tinatawag nating Provincial Coordinator. So, immediately nakapag-inform naman po ang ating Regional Director, although hindi po niya kaagad nalaman kung nasaan yung epicenter. Opo, dahil nakaramdam din sila dun sa Cebu at saka lamang po natin nalaman yung epicenter kung saan yung sentro niya noong nagbigay ng informasyon ng ating PHIVOC. So, kung yung tugon po, kung tinatanong po natin yung tugon, gaano kabilis tumugon ang ating pamahalaan. Sa particular na po dito sa Lindol ay hindi po natin masabi dahil sabi nga ni Sir ay tayo rin po yung ating nalindol din. No? Tayo naman po dito sa Central Office, yung ating koordinasyon, nandun kaagad. Nakapagtawag tayo kaagad ng mga ahensya natin na kailangan tumugon doon. Yung informasyon lamang po kung nasaan talaga yung pinaka-grabing na apektuhan, iyon yung kukunin po natin at doon pa lamang po tayo makapagbigay ng sapat at tamang aksyon para doon po. At any given time, Major, malalaman ba natin sa Barangay San Jose, sa ganitong bayan, kung ilan ang tao at ilan ang potensyal na naging biktima? Ulitin ko po, nagdedepende po talaga yan sa impormasyon na darating po sa atin. So, in place naman po yung ating disaster councils, Disaster Risk Reduction and Management Council from national, regional, provincial, municipal hanggang sa barangay. So, ang inahasahan po natin talaga dyan, yun pa rin pong local chief executives na sila pong chairperson ng local councils, local disaster risk reduction and management councils. Kung mapansin po natin na anoong mga unang mga araw, hindi pa po ganoon karami yung naitatala nating casualties, yung kantidad ng pinsala. But as we went along, habang tumatagal po yung araw, nakukuha na po natin yung mga impormasyon na kailangan natin. Opo. Director, balikan ko kayo. Yung PHIVOC, meron ding hazard maps. Gumawa kayo ng hazard maps. Of the so many areas in the Philippines, ilan po rito ang may potensyal na magkaroon ng trahedya ng landslide as an offshoot of an earthquake? Okay, pagdating sa landslide, mas marami, okay, may dalawang klase ng landslide, ano? Pagdating doon sa triggered ng ulan, kahit mas gentle na ang slope, pwedeng mapalandslide. Pero pagdating ng lindol, mas narrower ang area. Ang issue ngayon dito, lahat ng lugar sa Pilipinas, maliban sa Palawan Island, ay pwedeng malindol ng malakas. So, ibig sabihin, kung ano yung mga matatarik na lugar, or even mga bulubunduking lugar, pag dumating yung malakas na pag-inig, kahit walang fault sa gilid, basta malakas lang ang shaking, potentially maapektuhan ng landslide. Delikado to. Tama yun. So, pero hindi naman yan sabay-sabay. So, dapat talaga ang gagawin. Yung tanong mo kasi kanina na kung ilan ang naapektuhan, pwede na pong magawa yan kasi dapat magtulungan tumulong din ang local government. Kasi sa PHIVOC, meron kaming na-inventong software, Rapid Earthquake Damage Assessment System. Maglagay ka ng magnitude,
lokasyon at lalim ng lindol, pwede mo ma-estimate kung gaano kalakas yung pagyinig. Pwede ba diyang magka-landslide? Pwede bang mag-liquefaction? Kung tsunami naman, gaano kataas, gaano kabilis. Ngayon, kung merong datos ang local government, kung ilan ang mga bahay, anong klase ng mga bahay yan, anong age ng mga bahay, ilang tao dyan, at ma-locate mo exactly, pwede tayo mag-estimate bago pa man maglindol for a given magnitude. Pwede tayong maka-estimate na ilan ang potentially magiging biktima. Kaya na yun. Pero dapat mapopulate natin yung tinatawag naming exposure data. Ano yung mga komunidad dyan? Alin ang mga building dyan? Saan yung mga yan? Anong kalidad ng mga building? Ilang tao yan? Kaya na po yan. In fact, tinitrain na natin yung local government sa paggamit ng software na yan. Nung nag-train kami sa Bohol in 2008, wala pa yung capability na mag-estimate ng mga biktima. Ngayon meron na. Pero na-train namin sila paggamit ng software kung ano yung mangyayari sa paglindol, saan yung posibleng landslide. Pero senaryo po yan, ano? Para lang talagang masagot yung tanong mo, kailangan natin ng data. Yung exposure data. Okay, kaya ko na itatanong yan, dahil sa whether we like it or not, meron na tayong technology. May paraan na tayo to estimate and to come up with facts and figures. Kaya lang, ang given dito dito po ba sa, katulad sa Manila, God forbid, na mangyari yung lindol sa Bohol, anong senaryo nakikita nyo at ano ang matitirang mga gusali na nakatayo sa Metro Manila? Okay, mahirap isa-isahin yung building, ano? Dapat talaga, ang unang kailangan gawin talaga ng lahat ng bayan ay mag-inspeksyon ng lahat ng bahay at gusali. May mga bahay tayo na hindi kumonsulta sa mga inhenyero. Sa disenyo o paggawa, ito yung tinatawag nating non-engineered building. Yung tayo-tayo lang gumawa o mga mason lang. Marami po dyan ang masisira sa paglindol. Meron din mga bahay at gusali na sumunod sa building code. Kaya lang, with time, syempre, tumatanda din yung mga building at nagbabago din yung ating building code. So dapat ini-evaluate din yon kung up to the current standard. Kasi may dalawa na kaming pag-aaral sa Metro Manila. Una, with Japan International Cooperation Agency, MMDA sa FIVOX, noong 2002 hanggang 2004. Naglabas po tayo ng mga datos. Pangalawang pag-aaral, maliban sa lindol, tiningnan din yung baha at malakas na hangin with Geoscience Australia as funded ng Australia Agency for International Development. Naglabas din kami ng figura, no? Fina-finalize namin yung report. Ang suma total, pag Metro Manila lang, malaking bahagi ng mga building, 13% doon sa unang report, 13% ng residential building ang heavily damaged, posibleng collapse yung iba dyan. 10% ng public buildings, roughly same percentage, 10 to 11% ng mid-rise buildings, and only 2% ng very high-rise, like greater than 30 stories. Yung casualty, mga 33,500. Now, sa bagong pag-aaral, ibang methodology, lumabas pa rin na around 31,000 ang pwedeng mamatay. At yung mga injury sa parehong study, more than 100,000. No? Now, pagdating sa cost of damage sa bagong pag-aaral, kung binilang natin yung mga floor area ng mga buildings na nasira at papalitan natin yan, around 2.4 trillion pesos ang gagastusin natin. Kung ang magnitude ng lindol ay kasing lakas ng sa Bohol na 7.2. Kung mas mahina naman ang lindol na mas probable na mangyari, kung mas mahina, sabihin natin 6.5, na almost the same as the last earthquake from the Valley Fault System noong 1658, akala natin mas mahina, mas maliit. But mas maliit pero significant pa rin yung epekto. For example, sa magnitude 6.5, pag i-combine natin yung Metro Manila plus 5 towns of Rizal, pag 7.2, 37,000 ang posibleng mamatay. Pero pag 6.5, 27,000. Kung yung 7.2 na Metro Manila and combined 5 towns of Rizal, 2.4 trillion ang damage, sa 6.5 magnitude, 1.9 trillion. So significant pa rin. So yun po yung scenario kung wala tayong gagawin. No? Pag wala tayong gagawin. Okay. Pero nagkaroon po tayo ng mga lindol katulad nung 1990, if I'm not mistaken. Yung Baguio, yung Central Luzon. Pero yung Quezon Bridge, yung Ayala Bridge, ayos pa rin.
Will we have the same scenario, God forbid, a 7.2 earthquake hits Metro Manila? Pagdating po kasi sa 1990 Luzon earthquake, isipin nyo, yung epicentro ay malayo. So, ibig sabihin, yung pag-uga na dumating sa Manila, mga ano lang yun, mga intensity 6 lang. So, hindi po talaga ganong kalakas. Pagdating po sa senaryo natin, kung sakaling gumalaw yung West Valley Fault, mga intensity 8. Ibig sabihin, malakas na po yan, katulad nung intensity na nakasalanta sa ibang bayan ng Bohol. No? Ganon din sa Baguio, intensity 8 noon. So, ano po ang ginagawa ng Public Works? Matagal na pong in-inspection nila yan at may mga paraan silang ginawa at gagawin pa para lalong tumibay ang mga major na tulay dito sa atin. Pero ano po ba ang koordinasyon ng PVOLCS, MMDA at local governments dahilan sa Quezon City, unti-unting tumataas yung residential area, nagkakaroon ng mga condominium. Meron naman sa likod bahay na bigla na lang nagtataas hanggang 4 na palapag na hindi mo malaman kung saan kumuha ng permiso. Hindi ho ba po pwedeng magsabi yung PVOLCS sa local government at sa MMDA, teka muna, what's going on? Pagdating sa lokal na pamahalaan, syempre, hindi naman namin mapapansin kung anong tumutubo dyan. So, ang coordination po natin ginagawa talaga sa kanila is to share yung mga dapat ikonsidera nila sa kanilang pagpaplano, especially sa land use and development planning. Ano po yung mga ito? Ano po yung mga panganib sa bawat bayan? Nasaan ang isang active fault? Pero masigit pa dyan, dapat alam nila na sa Metro Manila, kunyari, intensity 8 ang ground shaking na ine-expect kung sakaling gumalaw ito. So dapat, sa local building officials pa lang, naghihigpit na sila kaagad sa pagpapa-aproba ng mga itatayong mga gusali. Pero yan naman ay talagang matagal nang ginagawa ng mga local na pamahalaan at MMDA. In fact, sa 2002 to 2004 study, kasama nga ang MMDA dyan. At sila ang atin talagang partner sa pag-aaral at natatandaan ko pa, ang MMDA pumunta sa iba't ibang bayan, karamihan doon kasama ako sa pag-i-explain. Siguro ang dapat tingnan is yung continuity ng mga programa na sana ay hindi maapektuhan habang nagpapalit ang mga lokal na opisyales. Kung hindi nagawa noon, gawin na. No? Kung ginawa na noon, ipagpatuloy. Okay. Yung bang NDRRMC, meron bang lupon ng mga dalubhasa to immediately assess damages? Ang isang nightmare for media practitioners would be to see reports that the damage mga 1 bilyon, 500 milyon, na pag nireport mo sa international agencies, ang tanong sa'yo ng editor mo, 500 milyon ng ano? Yung crop damage, pag sinabi may pinsala ka na 3 million sa palayan, paano nagkaroon ng 3 milyon? Anong stage ng palay yung napinsala? Yung mga ganun. Do you have a panel of experts to look into damages? Sa part po ng NDRRMC, ang unang-una pong nag-a-assess dyan, initially yung ating lokal na pamahalaan, yung naka-embed po sa kanila, halimbawa po dun sa probinsya, yung, kung ang tanong po natin is parte ng agrikultura, yung provincial agriculture. Ngayon po, yung ating central office ng Department of Agriculture, i-validate po nila. Sila po yung pupunta dun sa ground, i-validate yung ibinigay initial assessment ng local agriculturist. In the case po ng ating infrastructure, ganun din po, may mga provincial engineers po dyan, yung regional office ng Department of Public Works and Highways, and then i-validate po yan ng ating Department of Public Works Central Office. Meron din pong mga organisasyon, non-government organizations, like yung provincial, Philippine Institute of Civil Engineers, tumutulong din po sila para po isagawa itong mga assessment na ito. Sa ilalim po ng bagong pamahalaan ng Aquino administration, have you noticed kung meron mga gobernador na nagja-jack up ng damage para mas malaki yung maire-release sa calamity fund? So far, wala pa naman po kaming na-encounter about... Hindi nyo pa nabubuko? Hindi po. Wala pa po kaming na-encounter na ganyan. At dahil nga po yung ating departments, yung concerned departments, sila po yung nagbibigay talaga ng assessment. Yung
base doon sa resulta ng kanilang validation. Okay. Director, once you've discovered there's a fault, like for example, yung West Valley Fault, na-discover na yan, alam naman na mayroong paggalaw dyan. What can PVOLCS do? Will the government still allow construction of high-rise buildings in the area, or will you say no man's land na muna yan? Okay, pagdating sa active fault, talagang matagal na nating sinasabing bawal. Ibig sabihin, kung may active trace dyan at yan ay gumalaw, mabibitak ang lupa kapag malakas ang lindol. Nakasabay nito, mabibitak din yung building na nasa ibabaw nito. So talagang matagal na pong recommendation ng gobyerno. At the local level, yun yung implementation na huwag magtayo dapat ng mga bahay. Ang magiging issue dyan is, minsan nami-misinterpret din ng mga tao na yung nasa fault lang ang dapat paghandaan. Kahit po mga lugar na malayo na. Yung 1968, nagkaroon po ng lindol na nangyari po sa Kasiguran, Aurora. Ruby Tower yan. 220 kilometers away yung fault na gumalaw. Pero bumagsak po yung building dito sa Manila, sa Ruby Tower. So, nangangahulugan po na hindi po kailangan na, ibig sabihin, kailangan may fault sa gilid mo para maapektuhan yung building. So, ano pong nararapat? Huwag magtayo sa taas mismo ng fault at magkaroon ng buffer zone na hindi paglalagyan. Pag kitang-kita yung fault, pakanan pakaliwa at least 5 meters. Kung may deformation zone, kasi yung ibang fault naman hindi traced na parang bitak, kundi parang umuumbok o basta may pagbagsak, dapat sa edge ng deformation zone at least 5 meters uli. Pero yung itatayong building, lalong-lalo na sa malapit, ay dapat angkop sa building code at naayon sa kasalukuyang teknolohiya para hindi sila masira kapag lumindol. Interestingly, doon sa Bohol, kung saan lumabas sa ibabaw, may surface manifestation ng fault na parang ang description ay wall nga, may mga bahay sa malapit. Pero hindi sila bumagsak. Ano ibig sabihin? Kaya namang magpatayo ng mga bahay na maayos. Huwag lang sa ibabaw. Now, pagdating sa epekto ng lindol, ang pinakamaraming epekto ay dahil sa pag-uga ng lupa, hindi doon sa pagpunit ng lupa dahil sa fault. No? Example, yung Cebu, naapektuhan ang fault ay sa Bohol. No? So, dapat talaga na maayos ang kalidad ng ating mga bahay at gusali. Kung nabanggit ko na ang senaryo sa Metro Manila ay maraming posibleng mamatay, dahil maraming babagsak na bahay at gusali. Kung masosolve natin yung pagbagsak ng mga bahay at gusali, yung numerong nabanggit ko ay significantly mababawasan. Yun po yung solusyon sa lindol. Make sure na ang disenyo at materyales at construction ng building ayon doon sa foundation ng mga lupain at ayon sa lindol na pwedeng tumama sa kanila. Meron po na-feature sa ABS-CBN at ilang himpilan ng telebisyon sa Muntinlupa. Ito yung mga bahay na nabibiyak. Meron tumataas, meron bumababa. Ano po ba ang pagsusuri ninyo ron? Okay. Itong mga bitak sa southern side, no? Sa Muntinlupa, even sa San Pedro Binyan, pinag-aralan nating mabuti yan noon at yung unang interpretation, yung iba diyang fissure ay dahil sa fault. Pero sa aming newest study, yung karamihan ng fissure dyan ay wala sa talagang major trace ng fault, kundi ito po ay dahil sa pagbagsak ng lupa o ground subsidence dahil sumobra noong unang panahon ang pagkuha ng tubig ng groundwater. So kung ma-stop natin yung pagkuha ng groundwater, unti-unti yung mag-stabilize. Pero ano po ang implication? Kahit po yan fissure na dahil bumagsak yung lupa sa groundwater extraction, wala pa pong lindol yan. Hindi yan yung lindol, source ng lindol. Yung talagang fault ang gagalaw dyan para lumikha ng lindol. Pareho din yan ng epekto pag yung pagbitak ng lupa dahil sa fault. No? Bawal pa rin tayuan ng mga bahay yung talagang may pagbitak. Kasi masisira pa rin. No? So, mapapansin ng mga tao, gumagalaw yung lupa pero walang lindol na kasama. So, hindi po yan rupture ng fault na katulad ng sa Bohol. Okay. Ito po ay ebidensya ng pagbagsak ng lupa. So kahit saan ho pala, may problema dulot yung sip-sip. Ano? Pag sumipsip ka ng tubig, talagang Sip-sip ng todo sa tubig. Yun nga po, ibig ko sabihin. Basta sip-sip. Okay, so how many areas are prone to this in Metro Manila considering that there are plush and posh subdivisions and condominiums? Yung manifestasyon ng pagkuha ng tubig na sobra
kadalasan hindi ganyan ang manifestasyon. Nagkataon lang na may fault sa gilid niyan, kaya parang naging mas may bitak na dahil sa fault na ginamit yung ibang fissure, no? Yung ibang pagkuha ng tubig na sumobra, bumabagsak po yan yung lupa. Wala kang fissure na makikita, pero kung bahain na yung lugar na yon, dahil bumagsak pa siya lalong tumatagal yung baha. Ang magiging problema lang kung ito ay hindi nare-regulate ng tama, no? Kaya dapat siguro sa local water utilities, babantayan nila. Kasi it will just manifest sa mga lugar na mabuhangin, na pwedeng makakuha ng tubig. Basta sumobra ka ng tubig, pwedeng mag-occur doon yung subsidence. Opo, kaya which brings me to another question. Yung po bang klase ng lupa sa Metro Manila, how different is this, let's say, from Manila to Quezon City, which may in a way affect structures? Magkakaiba talaga. Ang Metro Manila, karamihan ng Metro Manila, may adobe. Okay, i-describe ko lang yung lupain or landform o anyong lupa sa mga bata na nag-aaral sa elementary. Mula Manila Bay, papunta sa Sierra Madre. Meron tayong coastal part, Baybayin. Tapos, ito ay Kamanaba, Manila, Pasay, di ba, bandang Las Piñas. Ito po ay may mga buhangin. Ito pong buhangin na to ay deposit ito ng mga nakaraang pagbaha na dinala ng Pasig River sa Kamaynilaan at iba pang mga ilog. Ito po ay nakapatong sa adobe. Dito po sa LRT, yung unang linya ng tren, ang kapal ng sediment dyan, minsan sa hukay makakita kayo ng shell. Kasi dagat pa yan. 30 meters ang kapal ng sediment bago umabot sa adobe. Yung adobe na yan, nakatilt yan, lilitaw ngayon yan sa parang plateau ng Metro Manila, Quezon City, kasama ang ibang bahagi ng Mandaluyong, San Juan, Makati. Adobe talaga yan ang nakalitaw. Pagbaba nyo, babagsak yan. Ito yung Marikina Valley. Nandoon yung West Valley Fault. At yung Marikina Valley naman, nakapatong uli yung buhangin. Pero sa ilalim niya, adobe din. At ganun kabatuhan. So, pag titingnan nyo, mas maganda magtayo sa adobe, syempre, kaysa sa buhangin. So, dapat yung disenyo at construction ay sinasalang-alang yung mga ganitong pagkakaiba ng lupa, lalong-lalo na sa mga malambot na bahagi. Okay. Magandang punto yan. Yung simbahan natin ngayon. Let me ask you, we're supposed to have a representative from the Episcopal Commission on Cultural Heritage. Kaya lang, I don't know, baka sa ibang aristocrat na punta. Director, what do you have to say about the churches that were damaged? Bago ako pumunta sa Bohol, may interesting akong babanggitin. Marami tayong lumang simbahan sa Manila and may mga markers sa harapan ng mga lumang simbahan. Ang unang nakalagay, kailan itinayo ang mga simbahan. Year of construction. Pero meron ding mga damages either ng lindol o sunog. So, dito sa Manila Cathedral, dito maraming history ng effect ng lindol sa simbahan mismo. Kasi after ng year of construction, nababanggit damage ng ganitong mga lindol. Marami, 1600, marami po, mga 1645. Tapos, pagdating doon sa Guadalupe, may simbahan din doon, nakalagay year of construction, pero iba ang wording, withstood the earthquakes. Yung isa, damaged by. So makikita niyo yung pagkakaiba ng pundasyon. Yung isa adobe, yung dito sa Kamaynilan ay malambot. Pagdating doon sa Bohol, iba naman ang mga bato na ginagamit. Ang mga batong ginagamit sa mga simbahan noong unang panahon ay kung anong nandun lang sa paligid. So dito mga adobe pa, pwede kasi maraming adobe dito. Doon, karamihan doon ay limestone. Kasi yung buong probinsya ng Bohol, karamihan doon, 80% limestone. Yun pinagpatong-patong lang at nag-withstood nung time ng nature, mga epekto ng nature ang mga simbahan noon dahil wala pang malakas talaga in the 400-year record sa Bohol. Ang huling malakas ay 1990, pero ito ay offshore ng Bohol sa south. Yung mga simbahan sa south, na-damage na yun. Yung iba nga, bumagsak pa yung ibang mga bahagi. Pero ito, dahil nasa lupa na mismo yung fault na gumalaw, at malakas na talaga yung magnitude, biglang nasira nga yung mga simbahan. Kasi pinagpatong-patong lang naman ng mga limestone, blackstone na nadikit siguro ng mga pounded na mga itlog and apog. So will it be safe to reconstruct these
churches into its original size and shape, considering its place? Well, of course, pagdating sa reconstruction, although siguro magasto to, dapat yung pinaka-foundation niya at yung pinaka-loob na ng mga simbahan ay structurally sound. No? Moderno na talaga na pinaka-shell niya. Tapos, gagamitin mo lang yung mga limestone blocks na pang-palamuti, pang-cover lang. Para hindi siya bumagsak. Okay. We have a question from Dan. Pakilapit lang sa mikropono, please. Sa kabila. Ayan, okay. Bago na, I'm Dan Pasha from the Green Pen. Bago ho namatay si Punong Bayan, nag-cutting the ribbon siya ng vulkan na pumutok eons ago. Sabi niya. So, Mount Makulod mo, parte pa lang yan. Napakalaking bundok ng bulkan. Okay. Ngayon, kaya maraming adobe sa Metro Manila, north, and then some parts of the south. Yung lupa, yung tinapo nung, nung bulkan na yan, at umagos na lava, naging adobe. Yun ang sabi niya. Ngayon, ako taga Sampaloc, 1944, dinala na ako ng tatay ko dyan sa gilid ng UST. So, inabutan ko yung paghuhukay at nakita ko na ang ilalim ay parang pit soil. Pit soil? Yeah, mga pit. And then that means more or less, yung lugar namin doon sa Santa Clara, Pinong-Pino area, which is bounded by Andalusia in the west, España in north and south, España, etc. And UST, sapa, parang marshland. Opo. So, hindi rin totoo, I don't know, hindi lahat ng Metro Manila ay stable, actually. So, you have to dig, like the mga bagong buildings sa gilid namin, they have to dig very Yes. and put up very strong. Hindi na pwede yung palo lang eh. Tama po yun. Yung Yun yung iba, sinasabi buhos na eh. Yun yung sinasabi ko na magmula sa coast, malambot po yan. Opo. Pagdating na ng Quezon City, ang nakalitaw adobe. Ibig sabihin, yung sa UST na binabanggit nyo, Sampaloc area, may nakapatong na malambot, pero sa ilalim dapat adobe. So dapat, either yung disenyo ay, kung high-rise yan, dapat nakaabot doon sana sa matigas na, I na bahagi. have really to see you because we have plans on my land, 2,000 square meters plus, na magtayo ng building above the treetops. Because naniniwala ko kasi, gagawin namin eskwela yon for forestry, food, and medicine out of the forest. Ngayon, gusto namin malaman yung Mount Bacolod kung itataas namin yung building ng eskwela so as not to disturb the soil and let the forest grow underneath the buildings. Yun ang idea. We're talking about dun sa Batangas, ha? Opo, sa Mount Bacolod. Okay. May lupa ako doon. Gusto ko malaman kung yung Mount Bacolod mismo established to put up at least, say, a 30-story building na nakapaibabaw sa gubat. Okay. So that's the question. May bayad na yan. So maybe we will May see. bayad na yan. Dan, Ha? consultancy na yan. Hindi, baka matumbay. Hindi, okay. Ayaw namin matumbay yung eskwela. I was just kidding. Okay. Siyempre, pagdating sa Makulod, kakaiba na po sa Maynila yan, pero lahat po yan ay volcanic rocks. May mga matigas, may mga buha-buhangin din. So, again, tamang foundation, tamang design. Pero hindi po yan talaga malambot na katulad ng deposito ng ilog. No? So, mas maayos-ayos ang mga ilalim niyan kaysa sa Kamaynilaan. Mas maganda pala yun. Pero, Sol, go ahead. At saka, nung tinuro sa atin sa eskwela nung araw, na ang Manila, the city of Manila, parang talo pa niya ang Venice. Parang maliliit na pulo-pulong duktong-duktong na may tripa de gallina in between. Kaya talagang hindi stable.
yung Stable po ang ilalim yung ibabaw. talaga. Hindi, Pero yung nakapatong sa ibabaw. Oo, Opo. hindi stable. Talaga, lalo na tinakpan yung mga... So liquefaction prone po ito. At actually naipakita na namin kung sakaling lumindol sa West Valley Fault, may mga lugar na posibleng maapektuhan ng liquefaction na dapat ikonsidera sa pagre-responde. Ano po ba ang epekto maliban sa mga bahay at gusali na posibleng lumubog o tumagilid kung hindi maayos ang pagkagawa? Yung mga linya po kasi ng tubig, pwede pong magkaroon ng paiba-ibang kilos ang lupa. May differential ground movement na posibleng mabakle ang mga water pipes kung hindi na-anticipate ito. Pangalawa, immediately after the earthquake, pwede pong magkaroon ng mga fissure ang kalsada. So dapat, immediately pagtapos ng lindol, kayo rin yan para makadaan yung mga responder, no? At mga supplies. So, yung pagkamalambot ng mga sedimento sa ibang bahagi ng Metro Manila ay kinukonsidera din naman sa tamang paghahanda patungkol sa lindol. At saka yung sinabi nyo na immediately after the earthquake, no? Nakakabahala na nadidinig namin, nababasa na nagpe-prepare na pag nagkaroon ng lindol sa Maynila, alam kung saan pupunta. Dahil siksikan yung Maynila. Walang nakakarating sa grassroots na pagtubang building namin dito sa Siquia and Nagiba, saan kami tatakbo? Para yung pupuntahan ng first responders at yung pupuntahan ng mga biktima ay iisang lugar. Tama po yun. May programa po ang MMDA, sayang wala sila rito at dapat ganun din ang local na government. Sa senaryo po sa Metro Manila, kung sakaling hindi magamit ang mga tulay na magkocross sa Pasig River, ibig sabihin, hindi ka makakalipat from Makati to Mandaluyong or Quezon City or vice versa. Pagdating sa Kamaynilaan, iba naman ang kabatuhan dito, malambot, maraming bahay na luma, maraming informal settlement, so maliban sa lindol, may sunog. Okay? So pwede pong magkaroon ng isolation. Ganon din sa across Marikina River. No? So yung Pasig, Marikina side. So ang plano po ng MMDA ay magkaroon ng isang malaking convergence point at ang unang tinitingnan nila ay yung mga malalawak na lugar like golf courses. So dito po sa may Intramuros, sa Maynila, sa Veterans Hospital and Golf Course doon sa Quezon City. Sa Quezon City. Sa Villamor, golf course dito sa may South. And then either sa may Ultra or doon sa may Marikina Sports Complex ang mga nasa eastern side. Yes, ma'am. So, maliban po doon sa malalaki, dapat ang local government ay meron ding mga ganon na kung hindi makalipat sa main, dapat may mga open areas na designated at dapat ipapaalam sa mga tao para mas orderly ang ating pagre-responde pagkatapos ng lindol. Okay. Alam po ninyo, si Sol Vance was a young reporter when Ruby Tower collapsed. No? Tama, no? Tama. O were you in your elementary grades? Fresh graduate na kayo. Pero what triggered the collapse of that building? Was it the earthquake or was it the structure itself? Well, of course, may trigger yung earthquake. Pero kung sa panahon ngayon, hindi dapat mag-collapse yung ganun kahinang intensity 6. Kasi dapat pwede pong mag-collapse ang building mga intensity 8. No? Pero sa kasalukuyang modernong building code, ang disenyo dapat, it can withstand intensity 8 or even intensity 9. Pero wala pang code noon. 1972 lang yung building code. 1968 yung ano. So, kalidad din ng building ang malaking influensya sa pagbagsak noon. Kasi maraming building na hindi naman tumumba. Okay. Hindi, siguro wala pang batas eh. Di ba? Okay. So, sinasabi ng first to respond to emergencies are the barangays. Now, are the barangays equipped with the knowledge and the equipment to respond to needs, especially now that we're electing barangay officials? Do they have the capability to respond? Well, inaamin po natin na hindi pa sila ganun ka-equip. And tuloy-tuloy naman po yung training from the barangay hanggang sa municipal, hanggang sa provincial. So, yun nga, tulad po nga ng sabi ko, yung mga equipment ay hindi pa sila ganyan, hindi pa, itong mga barangay natin hindi pa ganun ka-equip, but dun po yung magiging mga direksyon natin
ang mga lokal na pamahalaan o local councils ay meron silang local disaster risk reduction and management funds nakapaloob po sa kanilang pondo na pwede po nilang gamitin para po makapag-procure ng mga ganitong kagamitan. Okay, pero I'm more concerned about the capability to respond as far as yung mga barangay chairman, hindi nila priority yung pagpapatupad kundi yung pagtugon. Yun ang isang Meron ba tayong models, mga barangays na nakakatugon? Meron, katatapos lamang po yung ating awarding ng Gawad Kalasag. Ito po yung pagbibigay pugay at recognition sa mga level ng lokal na pamahalaan na nakapag-excel in terms of disaster risk reduction and management. At ang isa pong barangay na nagkaroon na ng parang achievement dahil na-award na sila ng Hall of Fame, yung pong barangay Tupi, poblasyon ng Tupi, South Cotabato. So mayroon na po tayong mga models, hindi lang po sa barangay, iba't ibang level po, municipal, city, hanggang sa probinsya. Yeah. Director, ilang taon na rin naman po kayo sa PBOX. Pag merong ganitong mga lindol, can you cite interesting facts and figures about the manner local government officials responded to the emergencies? Well, sa nakita ko dito sa Bohol, minus some siguro isolated incident or amplified in the media, ay yung kultura nila ay kakaiba. Kasi parang kung tutuusin natin, sila pagbisita namin nung umaga, the following day, alam na nila may mga tables na sila ng mga damages, anong mga lugar ang mas naapektuhan. Ang naging problema lang doon yung access. Pero may plano na silang pwedeng gawin. And in fact, kausap ko nga si Governor Chato na siyempre yung iba matatakot kung may fault na gumalaw. Gumalaw na yung fault, hindi niyan gagalaw uli. So ang usapan nga namin is, at ito rin yung idea niya, gagamitin nila itong isang tourist attraction. At may plano sila na gawing, as suggested naman na marami tulad namin, na i-preserve nila yung ibang bahagi ng fort at gawing museum for educational purposes about earth science, about the effects of earthquake, and more importantly, ano yung kailangan gawin para mapababa yung epekto ng lindol. Nandiyan yung positive spirit and orderliness nila. At yung mga tao naman, maayos naman sila. Yung nakita namin. Of course, sa ibang mga lugar, hindi masyadong ideal. Ito ay mapapansin natin kung hindi sila masyadong naghanda sa isang disaster. No? Lalong-lalo na ang lindol, kakaiba sa bagyo, ang bagyo ay slow onset event. Ibig sabihin, mabagal, makikita mo, bago dumating sa atin, may pagkakataon ka pang maghanda. Pero pagdating sa sudden onset, bigla ang darating, diyan mo matitest kung isang lugar talagang meron ng paghahanda sa mga disaster. At ang lindol talaga ang test ng kahandaan kasi mahirap yan. And kung ikaw ay maapektuhan, ay buong lugar maapektuhan. Kasi damaging, hindi tulad ng tubig na mababang lugar lang babahain, yung mataas hindi na. No? So, importante talaga na handa at the barangay, municipal and provincial level, ang disaster risk reduction and management organizations. At bago pa lang yung batas, 2010 pa lang, sana madaliin ng lahat ng bayan na mag-establish sila ng disaster risk reduction and management offices at magkaroon sila ng 24/7 operation center kung kinakailangan. Well, in a country where we have more fire volunteers than original BFP personnel, it doesn't speak good of the government. I don't know. Do you have the necessary funds to respond? O meron pa kayong sariling appropriations from the House of Representatives and the Senate? Yung pong, alam naman po natin ng yung National Disaster Risk Reduction and Management Council ay kabuuan po yan ng maraming ahensya. Opo. At kami po sa Office of Civil Defense, yun nagsisilbing secretariat at nagbibigay ng tao doon sa council. So, ito po yung katotohanan na yung Office of Civil Defense po, wala po sa mandato namin yung mag-responde. That's why Coordinate lang kayo. Opo, taga-coordinate lang kami. That's why ang kinakapacitate po natin, binibigyan natin ng kapasidad na magresponde yung mga local councils. Nandyan naka-embed po sa kanila yung pagre-responde.
At kasama na dyan yung tinatawag po nating national responders. Ang nakatalaga pong national responders natin ngayon, itong ating uniformed services, yung Armed Forces, yung ating National Police, at mga volunteer organizations na nakahandang magresponde. Kasama na dyan yung mga mas nakakaangat na local government units tulad ng Makati, tulad ng Pasig. Yun po. Okay. Ano ang standard operating procedure na pinatutupad ng inyong konseho sa pagdadala ng relief goods sa mga lugar? Do they have to coordinate with the mayors o pabayaan na lang katulad yung ginagawa ng Red Cross na may sariling SOP at ng mga television channels na nagdadala ng pagkain sa mga isolated areas at sinasabi ng mga tao, salamat dumating kayong channel ganito, makakakain na kami. Pero it doesn't speak well. Where's government there? Anong SOP? Opo, ang ating guideline po dyan or standard operating procedure, inuulit ko po yung sa local na level, ang chairman po dyan ng mga local disaster risk reduction and management councils ay itong ating mga local chief executives. So sila ang nakakaalam kung nasaan yung kanilang mga tauhan, sila nakakaalam sa totoong sitwasyon doon sa kanilang mga localities. So it's but proper po na makipag-coordinate. Makipag-coordinate po yung mga magbibigay ng donasyon, magbibigay ng tulong on top of the relief goods or yung mga tulong na binibigay ng ating DSWD. Coordination lang. Yes. O, kumbaga magbigay galang. Magbigay galang para po malaman ng ating local chief executives kung saan pa yung hindi nabibigyan so that yung goods will be distributed fairly sa ating mga kababayan. Maximized, kumbaga. Okay. Ano po ang kasaysayan ng mga lindol sa Pilipinas? Meron ba tayong masasabing top 10 earthquakes for the past centuries? Yan. Okay. Mahirap ikumpara kasi yung mga lindol sa kung ano yung ibig sabihin ng top 10. Pero ito yung pinakamataas na magnitude ay magnitude 8.3. Hindi ko na matandaan yung eksaktong taon. Early 1900s yun sa bandang Mindanao. Nag-trigger din yun ng tsunami. No? Ang sumunod dyan ay magnitude 8.2 na nangyari noong 1948 sa may Panay Island na kung saan ang Haro Belfry ay natumba kaya wala na siya, hindi na kompleto. Pero dahil ito ay katatapos lang ng gera, konti lang ang na-damage kasi damage na noon. Ng gera. No? Gera. So, at konti lang din ang na-report na namatay. Ang pinakamarami ang namatay ay dahil po sa 1976 Moro Gulf earthquake noong August. At ito po ay nag-trigger ng tsunami magnitude 7.9. Ang pinakamataas na height na tsunami na na-record ay 9 meters. Marami pong 3 meters. Close to 6,000 ang namatay if you consider actual death na nabilang yung bangkay plus nawala. No? So yun po yung pinakamarami talaga. 1990 Luzon earthquake, marami rin namatay doon, 1,280. Magnitude 7.8. No? At ito po ay naka-apekto sa Baguio, Cabanatuan, Dagupan dahil sa liquefaction, Baguio sa ground shaking. Although ang epicenter ay sa Rizal, Nueva Ecija. 1994, nagkaroon ng magnitude 7.1 earthquake at naapektuhan ng Northern Mindoro na gumalaw yung Aglubang River Fault. Nagkaroon din ng tsunami offshore, posibleng dahil sa landslide. Mas maraming namatay dahil sa tsunami kaysa sa ground shaking. Now, way back sa Kamaynilaan, mas marami ng mga lindol nung unang panahon, kaya lang hindi natin makukumpara sa epekto kasi kunti pa lang ang tao noon. Okay, so that explains. Pero yung palang July 16, 1994 was fairly strong. 1994. 1990. 1990. Yung sa Mindoro ay 1994. 1994. 7.1. Malupit din pala to. So after Mindoro, nagkaroon ng iba pang mga earthquake hindi masyadong malaki. And then yung magnitude 6.9 earthquake noong 2012 sa Negros Oriental, mahigit 100 ang namatay doon. Pero karamihan ang namatay dahil sa landslide, hindi sa bagsak ng building. Mm-hmm. Then ito na yung
huli na maraming naapektuhan. Although August 31, last year, 2012, magnitude 7.6 offshore ng Eastern Samar, nag-trigger ng 1 meter tsunami, pero actually walang namatay dahil doon sa nangyari. Kasi malayo-layo na ang epicentro. I recall there was an earthquake in the Bicol region na hindi na nagpabiyak ng isang bundok na naging dahilan naman ng landslide during heavy rains. Posible naman yan. Oo. Yung epekto ng lindol, pwedeng maliit lang, pero nauga yung lupa, pwedeng pag dumating na yung ulan, magkakaroon ng landslide. Ang matatandaan ng mga taga-Mindanao, lalo na sa may Pagadian, Dipolog, Lanao, yung 1955 Lanao earthquake, magnitude 7.5. Yung mga, I'm not sure of the figure, mga 200 siguro to. At yung isang village sa tabi ng Lake Lanao ay nag-slide papunta sa lake. Pero gumalaw po talaga yung fault na yun at nagkaroon din ng bitak. Before that, may 1897 earthquake offshore ng Zamboanga, magnitude 7.5, baka mas malaki pa. But this triggered a tsunami. No, 1897, September 21, na yung tsunami na yun ay umabot sa Sabah ng 2 meters, sa Basilan ay ang pinakamataas na na-report, I think sa Lamitan ay 6 meters, sa Zamboanga malaki-laki din na mga 2 meters. Ganun din sa eastern side ng Palawan, inabot din. Yung po naganap na lindol at nagkaroon ng tsunami noong 2004 sa Indonesia, sa Indian Ocean. Gano'ng kalakas yun? At bakit nag-trigger ng gano'ng kalaking tsunami? Ang magnitude 9.1 earthquake sa Indonesia ay dulot nung pagsuksok ng tinatawag na Indian Plate sa ilalim ng Indonesia along the Sumatran Trench. No? So pag nagsusuksok siya sa ilalim, pwede niyang maipaangat yung lupa sa ilalim ng tubig at magti-trigger ng tsunami. Iba-iba ang heights na na-report, pero mga 250,000 ang namatay. Yun nga eh. Kasi nga, mahaba po ang trench rupture, mga 1,000 kilometers. 1,000 kilometers ang haba. So, magmula sa Banda Aceh hanggang sa mga isla ng Andaman sa harap ng Thailand and Malaysia. So ito pong ganito kahaba, pambihira. So makikita nyo, kapag mas mahaba ang rupture, mas malaki ang magnitude. So hindi po pwede na magsabi ang ibang tao ng magnitude 9 na lindol sa ibang fault sa Pilipinas. Kailangan mo ng napakahabang fault na gagalaw. Kaya kami po ang nagsasabi ng mga estimate. Okay. Should tsunami happen in the Philippines mula sa Dagat Pasipiko, alin po yung na-identify ninyo na delikado? Pagdating sa tsunami, in fact, iba-ibang sources ng tsunami. Hiwala yung senaryo sa nakaharap sa Dagat Pasipiko. Dalawa ang senaryo natin dyan. Philippine Trench, pwedeng gumalaw, or yung tsunami ay galing sa ibang bansa. So meron tayong local tsunami, yung sa gilid lang ng Pilipinas yung lindol, or distant tsunami sa malayong lugar. So lahat ng bayan na naka-face ng Pacific Ocean or Philippine Sea. Pagdating naman sa western side, lahat naman ng naka-face sa West Philippine Sea or South China Sea, kasi nandyan yung Manila Trench. Dito naman sa Bisaya, Sulu, Negros Trench. And then sa Southern Mindanao, itong Cotabato Trench. So lahat pong yun ay merong posibilidad na magka-tsunami. Na-identify na po natin yan. Naka-map out na po yan sa website yung mga mapa. And even the inland seas, minsan pag napaangat yung tubig sa ilalim or landslide, may minor tsunami. No? But the major ones dito sa nakaharap sa malalaking dagat, roughly around 10 million ang na-estimate namin na exposed. No? Exposed lang. Yung mga nasa prone ng tsunami, around 10 million. Kasi maraming bayan na nasa baybayin. Do we have sufficient and efficient warning system? Okay. Pagdating po sa warning system, we have to look at the science behind tsunami and earthquake occurrences. Pagdating po sa distant tsunami, meron pang 1 hour lead time kung nasa South Japan, up to 26 hours kung ang tsunami ay galing sa Chile. Okay? Meron po tayong warning system and we can actually monitor yung earthquake sa buong mundo sa PHIVOX, no? And then, pwede namin i-monitor yung taas ng dagat from PHIVOX. Sa opisina, makikita namin. Pagdating ng local tsunami, this is the challenge.
Kasi yung panggagalingan ng lindol dito sa atin, malapit sa shoreline. So karamihan dyan, 2 to 5 minutes to 15 minutes up to 30 minutes. Pambihira yung 1 hour. No? Dito sa Kamaynilaan, kasi we're very well inland at nasa Manila Trench line, nasa West Philippine Sea, may 1 oras pa ang tsunami na aabot sa political Metro Manila. Pero sa iba, yun yung mas mahirap. So ano pong 2 track ang ating ginagawa? 1, educate ang mga tao sa natural signs ng tsunami. Una, malakas na pagyanig. Second, biglang pagbaba ng tubig. Minsan paangat, pero usually pababa. Pababa muna. And then, paparating na ang tsunami, may tunog na kasama. So, ang words na dapat tandaan, drop, shake, drop, ang tubig, roar. Shake, drop, and roar. Okay? Hindi shake and rattle and roll. Ha? Shake, drop, and roar. Iba yan. Film festival. Okay. So, ang pangalawang ginagawa natin is, we will try to warn. So, meron pong ginawa ang FIVOC, saka Advanced Science and Technology Institute, as funded ng DOST ng Philippine-made warning sensors and warning system. Sa may mga look or bays, like Manila Bay, may chance pa tayo na mahuli ang tsunaming paparating if we put sensors further out. So meron tayo sa Lubang Island and Corregidor. Tapos meron tayong pilot warning sirens. So ang pilot sa Metro Manila ay Parañaque, sa Batangas City merong ilang barangay. Ginawa din natin ito sa Subic Bay, sa Lingayen Gulf, sa Albay Gulf. At mag-expand pa tayo sa iba. So, meron po doon sa karagatan, either sa pier or sa pedestal sa tubig, na 2 klase ng sensor. Yung unang sensor, merong nakalagay sa 15-meter elevation above water ng ultrasonic tide gauge. Magsisend ng sound na imi-measure yung taas ng tubig regularly. Mas madalang ang pagbato ng data kung walang lindol. Pero pag lumindol, mag-trigger yung sensor na babasahin niya mas masinsin. Pangalawang klase ay yung contact type na sensor. Yung isa, nakalublob sa tubig. Pag umatas yung tubig, magsisend ng data. Pangalawa, pag dumating na yung tubig, mababasa yung mga sensor, magsisend ng data. Ang kaibahan, at ito lang ay ginawa sa Pilipinas, lahat po ng pagbabantay ng tsunami ay national lamang. Pero ang ginawa natin dito sa Pilipinas, we are empowering the local government to also watch out. So yung aming nakikita sa FIVOX, sa computer, makikita ng local government. At either FIVOX or local government, pwedeng patunugin yung sirena na magbabantay. So yan po yung tinatawag naming community tsunami warning systems. Pero soon, meron tayong ilalagay na network ng 19 sea level gauges all over the Philippines. Talagang FIVOX na ang mag-handle nun via satellite padala sa Maynila. Kalat yan sa buong Pilipinas. Parang national backbone. Maliban dyan, ang unang warning ay lindol. So, ini-improve din natin ang ating earthquake monitoring system. So far, we have 69. Malalaking lindol, makikita yan. Mas maraming maliliit pag dinagdagan pa natin. So we have a plan to put up 85 total by 2016. And then we're putting out yung very special type of sensors na kahit kasing lakas ng Japan earthquake na nangyari magnitude 9, ay hindi masasaturate yung data. Kasi pag malapit ang lindol sa monitoring system, baka hindi mo magamit yung data at huli na yung pag-evaluate ng lindol. So yun po yung mga ginagawa natin. Pero importante yung pagsasanay dapat ng mga barangay sa coastal area. Hindi pwede, kahit pag hindi sila kasama, kahit napaka-moderno yung ating monitoring system at maganda ang warning na dapat mag-improve tayo sa communication ng warning. Kasi pagpasa namin sa civil defense at ibang mga telco, dapat makarating kaagad sa baba. Pero yung pagre-responde sa baba, napaka-importante. Kung hindi sila nagsasanay, yung ating monitoring baliwala. No? So, importante yung paghahanda ng barangay sa coastal area. Okay. Sol? Noon hong 1976, taga ABC News ako noon, American Broadcasting. Hindi pa kagaya ngayon na malawak at hanggang ibaba halos ang networking ng pagmamonitor ng mga earthquake, tsaka wala pang masyadong mga satellite noon. Ang experience ko, tumawag sa akin by phone yung bureau namin sa New York, yung headquarters namin sa New York, at sinabi sa akin na yung Pacific monitoring sa Hawaii, sinabihan sila
na may earthquake sa Mindanao at may tsunami. Kaya nag-charter ako ng aeroplano, nagpunta akong Cotabato. Sa land, kukonti lang patay, dadalawang building lang ang naguho sa Cotabato eh. At hindi, wala pang cellphone noon, ganun, kaya hindi nalaman hanggang kinabukasan na libo-libo patay. At nung nagpunta kami dun sa mga coastal areas, wala talaga silang tsansa kahit mumarningan ng 2 hours before dahil sa sobrang lapit. Nandun kami sa isang hill, sa taas ng puno. May picture nga si Marcos, tinuturo niya. May pating dun sa taas ng puno ng nyug. Ganun kataas. So, paano ho yung mga kawawa nating mga kababayan na nakatira sa island na 1 foot above sea level lang? Yun po ang problema. No? Para lang mas kumpleto ang picture, noong 1976, ang tawag sa opisina ay Commission on Volcanology. Hindi pa yan sa amin. Wala pa, yung seismology sa Weather Bureau pa lang po yan. No? Nalipat lang ito sa amin noong 1987. Dapat maintindihan ng ating mga kababayan at ng media na pagdating sa paghahanda, ang isang pinaka-crucial na sektor ng lipunan na dapat maghanda talaga ay yung nasa baba. Preparedness talaga nila ang kailangan. Kahit anong modern instrumentation pa ang gagamitin. Pag hindi nila alam ang gagawin, so dapat dyan papasok yung local na pamahalaan. No? Pagdating sa 1 meter elevation, may problema talaga yan. And ito po yung tinatawag na risk acceptance. Marami pong pwedeng gawin. Sumakay sila sa bangka. Pumunta sila sa laot. Pero kung steep naman ang island, hindi tataas ang tsunami. No? Pero kung gradual yung bathymetry, yung po delikado. So immediately talaga after the major earthquake, meron ng identified na elevated ground. At kung wala, meron pa pong paraan. Itong vertical evacuation sa mga building na matataas pero matibay sa lindol. So kunyari, dito tayo. Kasi naapektuhan na rin ang Manila Bay noong 1863, 1 meter lang. No? But ang aming estimate dito, 3.5 kung sakaling may magnitude 8 around doon sa Manila Trench. No? So dito sa Camandilan, for example, dapat mag-identify din sila ng evacuation ground papalayo or vertical evacuation. Yun po ang solusyon doon sa mababaw lang ang elevation. Dan? I remember that there was this CRM, Coastal Resource Management Convention, and all coastal towns and cities were called during the time of the presidency of ERAP. I think the head in the USID was Courtney, the party, CRM party headed by a certain lady, Courtney. And since the elections now is just about to end, I think it is good to recall with your partnership with the Bureau of Mines, kayo, and then DILG has a, I think it's good to recall that conference of not only CRM but including the uplands, no? Because earthquake, the sea, they are disastrous. I think I suggest, in line with the United Nations observances, December 11 is the UNESCO's Day of the Mountains. So maybe on that, sometime the first week of December, i-recall natin yung Okay. Meron po mga mandatos ang bawat ahensya. Kami po ay nag-uusap. Actually, yung ginawa po namin sa Bohol ng pagmamapping ng mga panganib at information campaign ay multi-agency effort. Supported ng UN, but kami, all-Filipino team ang gumawa, FIVOX ang technical lead. Kasamang OCD, NAMRIA, Mines and Geoscience Bureau, Pag-asa at saka FIVOX. So, ito naman po ay matagal na naming binuo. In fact, siguro 2003 pa namin binuo yung grupong to. So, nababawasan yung red tape, bureaucracy. Kasi magkakilala na kami, tawag lang, nagre-responde na. And kinukonsidera namin lahat ng panganib, from mountains to the ocean. Now, when I was invited by IMEX in Kobe, 1990 pa yun, I met a group of Hokkaido fisher folks
who attended the conference. And they said the mountains and the seas are one. Every year, the fisher folks of Hokkaido goes to the mountain and plant trees because they believe the trees in the mountain will make the fish masarap. Sabi na, because of the clean soil, the clean waters coming from the mountains. Forested mountains, ha? Take note. I have seen a lot of tourism brochures, tourism pictures in the dyaryo, in our dyaryo. Karamihan, 80% po ng mga picture na yan na kinukulik ko. Kalbo. Thank you. Yun ang uso ngayon. Sa DNR na po yun, no? DNR. Nahagingan pa yung kasama natin doon sa kabila. But anyway, let's look forward. What can the people expect from the NDRRMC? With all the lessons learned from this earthquake, ano ang pwede pang asahan sa inyo? Of course, sir, yung NDRRMC, sa pamumuno ng ating chairperson at kami naman po sa Office of Civil Defense as the Secretariat, ay itutuloy pa rin po itong mga ginagawa natin. Katulong natin ang ating Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pagpapalaganap nitong mga information and dissemination para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Tulong-tulong po tayo, nandyan yung ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga local chief executives na siyang chairperson ng local DRM councils para po makapaghanda sa kung may mangyari pang ganitong sakuna. Okay, very well. Is there anything that I failed to ask that I guess you should address our audience? Meron pa ba kayo nais bigyan ng pansin? Opo, hindi lamang po sa paghahanda dito sa mga pagkakaroon ng lindol, lalong-lalo na sa mga iba pang mga sakuna tulad ng itong bagyo, itong pagbabaha. Nakahanda po ang ating NDRRMC, yung mga partner agencies po natin, nandyan din, lalong-lalo na itong ating mga national responders na siya namang unang tumutugon kapag may mga ganitong sakuna. Thank you. Director Solidum, is there anything that I failed to ask you that you wish to discuss with our friends of the media? Please go ahead. Okay, well, nabanggit ko naman yung aming ginagawa pagdating sa lindol. And we also do the same thing for volcanic eruptions. And of course, so namin nabanggit ko rin. Gusto ko lang i-emphasize na ang paghahanda ay business ng lahat ng tao. Disaster preparedness or disaster risk reduction should be everyone's business. From the national, to the local, to the corporations, to the organizations, to the schools, to the churches, and to the family. No? Ang unang level ay individual and family preparedness. Kahandaan ng bawat isa, kahandaan ng mga miyembro ng pamilya, at siguraduhin maayos ang kinalalagyan ng mga bahay at maayos yung pagkagawa ng bahay. Pangalawang level, ito yung mutual na preparedness at pagkikipagtulungan. It's the organizational community preparedness. Dapat alam ang gagawin kapag nangyari yung isang disaster. Meron ba silang sariling first aid, search and rescue, first aid, at pinaka-importante, information management. Pagdating po ng disaster, dyan po nangangailangan ng mga tamang informasyon para maiwasan ang lalong pangamba, panik dahil sa paiba-ibang natatanggap. Pagdating po sa disaster, makinig lang po sa tamang mga ahensya ng gobyerno o sa opisyalis ng inyong lokal na pamahalaan at nasyonal, katulong ang media. Pero pag nagsasalita ng iba, kung hindi kayo sigurado, mag-inquire muna kayo sa mandated organization. The third level of preparedness should be done at the local and national governments. No? Diyan po pumapasok yung implementation ng ating building code na napaka-importante, implementation ng land use, pagpapa-condemn sa mga nasira ng building o delikado o pagpapalakas ng pwede pang palakasin ng mga building. Pero pagdating po sa governance, malaki po ang role ng individual na residente. Sumunod tayo sa batas, no? Kasi ang batas ay nilagay para naman sa ating kapakanan. Kung hindi natin gawin yan lahat sa individual and family level, sa community level, sa governance level, baka yung ating mga natural na mga pangyayari tulad ng paglindol, bagyo, baha,
ay mas makakaapekto sa atin. At ang masakit pa, kung tayo ang naapektuhan ng ating mga miyembro ng pamilya. So, makipagtulungan po tayo sa ating lahat, sa gobyerno, sa pribadong mga organisasyon at sa komunidad para naman tayo ay mas maging ligtas kung dumating kung ang anumang sakuna na pwedeng tumama sa atin. Director, pahabol ko. Nabanggit nyo na yung tungkol sa lindol. Meron namang mga bulkang nabubuhay sa ibang bahagi ng daigdig. Sa Europa, meron naman pumutok. Dito ba sa Pilipinas, alin ba ang nakikita nyo dapat talagang bantayang bulkan? Well, nagbabantay tayo ng pinaka-most active volcanoes. Nagbabantay naman tayo. Nandyan yung Pinatubo, Taal sa Batangas, Mayon sa Kabikulan, sa Albay, Bulusan sa Sorsogon, Canlaon sa Negros Island, and Hibok-Hibok sa Mindanao. Plus, meron din tayong sensor sa Mount Matutuman, Mount Parker, sa merong Cotabato area. So binabantayan naman natin yan. Among the volcanoes na nabanggit ko, ang nasa alert level 1 na ibig sabihin ay abnormal pero wala pang indikasyon na nag-escalate, ay dyan yung Mayon Volcano and Taal Volcano. Pero alam niyo mga volcano, minsan yung iba ay posible namang mag-activate ulit. So constant monitoring naman 24 hours by 7. Kung sakaling merong kakaibang nakita ang ating mga kababayan na madalas nililindol o nagiging kulay brown na ang mga vegetation sa pinakatuktok ng bulkan o di kayo may lumalabas na usok, pakipagbigay alam po sa amin yan. Meron ba tayong mga bundok dito na baka biglang magising tulad ng Pinatubo? May mga volcanoes na matagal nang hindi sumasabog pero hindi naman natin masasabi kung gigising na kaagad dyan. So ang importante ay quick reaction. And ang quick reaction ay batay na sa aming monitoring o di kaya ay report ng mga tao. Please remember yung Pinatubo, wala kaming monitoring nun. Pero nag-report ang mga ITA through the sisters na nagpunta sa FIVOX and then we immediately went there to cover. Will earthquakes not be enough to change the lives of these mountains? Okay. Ang mga lindol tulad ng sa Bohol, pwedeng makapagpaaga sa pagsabog ng bulkan kung merong malapit na volcano na meron ng magma ready to be erupted. Ganito lang naman ang analogy dyan. May bote ka ng soft drink, tanggalin mo yung takip. Pag inalog mo yung soft drink, lalabas yung bula doon sa soda. At lalabas yun. So kahit may malaking lindol at may bulkan sa tabi niya, tanggalin mo yung laman ng soft drink, kahit anong alog mo doon, walang lalabas. No? So dapat may magma ready to be erupted. Kaya noong 1990, nagkaroon ng lindol sa Luzon, 1991 sumabog ang Pinatubo kasi may magma na doon na pwedeng ma-erupt, napaaga lang ng konti yung schedule na sumabog ang volcano dahil sa lindol. Kumbaga si Sarian. Parang gano'n na. Yes, Sol, pahabol. Sige. Isang maiksing question ho. It has been nagging in my mind since I saw the documentary ng National Geographic about the Pinatubo. Gaano ho kahalaga ang tulong o pagkakaroon natin ng mga American bases dito? Ayon doon sa napanood ko sa documentary, malaki ang nagawa para magkaroon ng alerto na dumami ang evacuation, nakatulong sila dahil yung kanilang siyensya ay medyo mas advanced kaysa sa atin. Okay. Ang istorya noon, kami ang nag-monitor. Kami ang nagmo-monitor and then nakita namin na may potential na malakas na eruption ng Pinatubo. So kami po sa buong mundo ay meron kaming mga collaboration with volcanologists. At ang United States Geological Survey ay may programa, they call it Volcano Disaster Assistance Program through USAID. So we asked the help of USGS to team with us para mabantayan ng mabuti ang pagsabog ng Pinatubo. Wala namang masama po doon, no? Kasi for the safety of the people yan. So nag-combine po ang USGS sa FIVOX with their instrument, nag-deploy po kami at nag-map out din ang mga geologists namin. Kasi maliban sa pagbabantay ng volcano, ay ano ba ang sasabihin mong message at sinong ipapa-evacuate mo? Nagmumula yan po yan sa pag-hazard mapping. No, kahit sabi mo mong sasabog ang bulkan, ay sinong papaalisin mo? So mainly FIVOX and USGS yun, pero mas maraming Filipino. So combined po na tulong yun. But the messaging, kung ano ang sasabihin, was controlled by FIVOX. Yes. And in fact, naging challenging po yun sa amin kasi ang Pinatubo, hindi naman known sa mga tao na active volcano.
plus yung mga tao sa paligid, wala namang karanasan sa eruption. So kami ay talagang overtime sa information campaign, pero marami din namang tulong ang mga individual na tao, pati rin gobyerno, sa pagsisigurado na yung mga taong dapat alisin ay maalis. And of course, malaki ang role din ni then Mayor Richard Gordon sa Olongapo kasi marami talaga siyang naipababa. I think the eruption threatened like more than 1 million people, directly threatened more than 60,000 people on the slopes of the volcano. So nung na-evacuate ang karamihan, it was recognized that it was the biggest explosion in that century na posibleng makamatay ng marami, but well predicted that very minimal ang namatay, yung konti lang na hindi sumunod sa evacuation and yung nagbagsakan na yung mga bubong. Then succeeding lahar na. Opo. Pero direct sa eruption, konting-konti lang talaga. Okay. So with that, we bring to a close our special edition tungkol sa kahandaan. Sana nakasama natin yung MMDA, DPWH at DSWD, but we're happy Director Solidum and of course our friend from the National Disaster Risk Reduction Management Council, Major Balido, took time to be with us. Sa ngalan po ng mga kasama ko rito, maraming salamat sa inyo walang sawang pakiisa. Next time, we will talk about climate change. Thank you.